Hi guys, alam niyo ba na nag-all-time high na naman si gold yesterday. So, nag-set na naman siya ng another all-time high record, which is $4,039 per ounce. And alam mo ba na habang tumataas ang gold, ang Pilipinas naman, yes tayo, ang pinakamalaking nagbenta ng gold sa buong mundo noong 2024, which is last year. According to World Gold Council, na ang Bangko Sentral ng Pilipinas or ang BSP nagbenta ng mga around 29.4 tons of gold. So, equivalent siya ng mga roughly around 19% ng total gold reserves natin. So, medyo malaki-laking chunk yun. Almost 20% ng reserves natin, di ba? While yung ibang bansa tulad ng China, Poland, Turkey, sila bilis sila ng bili ng gold para syempre maprotektahan yung value ng kanilang pera. While tayo naman nagbabawas. Ito para sa mga hindi nakakaintindi, bakit bumibili ang mga bansa ng mga gold reserves. Alam mo ba na lahat ng bansa halos sa buong mundo, meron silang gold reserve. Pero hindi ito display. Ito ay strategic asset na kumbaga bahagi ng national security at financial stability. So bakit nga ba? Kasi yung gold kasi safe haven asset siya. So meaning sa mga panahon ng crisis, whether financial crisis, geopolitical tensions, or inflation, yung gold is kumbaga yung insurance policy ng bansa. Para habang bumabagsak yung currency or value ng ibang bansa like Euro, USD, hindi bumabagsak yung halaga ng gold kumbaga. In fact, kadalasan umaakyat pa actually yung value ng gold. Kaya kapag merong mga global uncertainties, yung mga central banks such as yung BSP, yung Fed, PBOC, bumibili talaga sila ng gold for protection. So ngayon, balik tayo dun sa pagbenta ng Pilipinas sa gold reserves ng almost 20% na reserba. Pagtapos magbenta ng Pilipinas ng gold, nag-rally na paakyat ang gold ng halos 50% in value. So mapapakamot ka na lang talaga ng ulo. Kasi given yung mga war na nangyayari sa Israel, sa Gaza, sa Middle East, yung mga geopolitical tension, yung tariff war, most likely talaga akat yung gold because of that. Pero si Philippines, nagbenta siya ng gold. So, sayang din yung 50% na rally paakyat sa gold. Sana ang laki na sana ng potential naging profit ng Pilipinas doon. So, bakit ba nagbenta yung BSP? Hindi ito simpleng maling move. Sabi ng BSP, sabi niya dito is, they sold gold as part of active reserve management. Meaning, sinadya nila yon para kumita sa short term, mag-take profit at mapalakas ang foreign exchange reserves habang ang peso ay humihina. So, tactical move kumbaga. Pero ang downside kasi nito, when gold kept rallying to record high ngayon 2025, naiwan tayo. Kung hindi sana binenta yung 29.4 tons ng gold, the country could have gained, alam niyo kung magkano? Roughly around $3.8 billion sa value appreciation niya ngayon. Anong epekto nito sa Pilipinas? Number 1, short-term relief, long-term miss. Oo, nakatulong yung sale for liquidity, stability ng peso during that time, last year. Pero in the long run, sayang yung potential gains eh. Kung hawak pa rin sana natin yung 29.4 tons ng gold na yon, naku, paldo-paldo sana yung Pilipinas, di ba? Na-cover sana somehow yung mga nakorap sa flood control. Number 2, wala na tayong magagawa. It's just lessons, di ba nga? Losses are lessons. So, yung unrealized profit na yun, naging lesson na lang siya. So, same lang yan sa trading, tsaka sa investment. Minsan nagsisell tayo because of the fear, sa takot. Pero kung may conviction ka talaga sa asset mo, such as sa gold, holding longer could have brought bigger returns, di ba? Number 3 is yung global trend. Habang tayo nagbebenta, yung mga kalapit na bansa natin, katulad ng China, India, Poland, nag-accumulate sila ng gold reserves. Bakit? Kasi alam nila, in times of inflation and mga currency risk, yung gold could be our protection. Papabuntong hinga ka na lang. Napakahirap lang talaga mahalin ng Pilipinas. Minsan di mo naiintindihan. Pero ako, I'm still grateful sa mga nangyayari ngayon because God is actually revealing something. That means God is working in our country, in our nation. And ngayon, tayo mga Pilipino, kailangan natin maging bukas ang mata, maging aware. Tapusin na natin yung bulag-bulagan. Tapusin na natin yung pagpapatronize sa mga maling tao. Maybe it's about time, di ba? Na i-open na natin yung mga eyes, yung mga hearts natin. Kasi I believe nangyayari yung mga ganitong revelation ngayon.
that is because God is doing something. God is trying to like open our eyes. Okay, magpapalin lang sa mga comment section kasi sobrang daming mga trolls. Napapansin ko, yung mga comment section, dominated siya ng mga fake news. Mga tao nagpapanggap na kunwari may alam, pero they are trying to like redirect our minds somewhere na mamamanipulate na naman tayo. Huwag tayong magpalin lang, huwag kayong magbasa ng comment section. Parang awa nyo na kasi ang daming mga maling komento. Might as well, pag-pray natin yung bansa natin. Ay, naniniwala ako na kaya natin ma-revive to, kaya natin malagpasan to. We will have a better nation. It's not yet hopeless. Si Lord nga tinatrabaho yung bansa natin. Hindi niya i-reveal yan kung di niya tinatrabaho yung bansa natin. Kaya naniniwala ako na prayer lang kailangan natin. Kasi God can move mountains. Walang imposible sa Kanya. Kaya niyang limasin lahat ng mga buwaya dyan in just one snap, in just one click. So, kailangan lang ni Lord ng kooperasyon natin, tayo mga tao na Pilipino, mga mamamayan dito na sama-sama magtulungan. At syempre, sobrang halaga ng awareness. Maging informed tayo lahat. So, yun lang guys. Happy Friday!